What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At ayun, nandito tayo sa farm after nung mga ulan at ng mga baha-baha dyan. Ngayon lang tayo ulit nakabalik. So more than 1 week tayong di nakapunta dito. At yun, update ko kayo dito sa mga binibreed natin dito. Yung mga bago lang kasi masyadong mahaba pag sinama ko pa yan. So gagawa natin ng video to. Pakita ko sa inyo yung mga yung mga binibreed natin mga bagong strain dyan. Kung ano na nga ba yung nangyari sa kanila after nung ulan at kung ano na yung update doon sa mga breeders natin, kung nandiyan pa ba sila, kung nanganak na ba sila, kung ano na nga bang problema nila o kung ano nangyari sa kanila. So ayun, pakita ko sa inyo lahat, mabilisan lang. So yun mga kasang, at nandito nga tayo after ng bagyo. Tapos ayun, yung ano naman, yung pwesto naman natin dito, hindi naman to inuulan o hindi naman to binabaha, pero medyo kinakabahan pa rin ako kasi mataas to do sa mataas to do sa kalsada, pero yung kalsada kasi diyan binabaha yan. So pero bago pa naman abutin to, talagang matindi na yung baha noon, kaya hindi pa ako masyadong kinakabahan na aabutin to nung mga nakarang ulan nga. Pero yun nga dahil umuulan at lumalamig, syempre hindi natin alam kung ano na nangyari sa mga binibreed natin dito at kung ano na nga ba yung kanilang mga diyan, mga kalagayan diyan. So papakita ko na sa inyo yung mga binibreed natin at kung ano na nga yung nangyari. So dito sa una nating tab, nung nakaraan nakita na natin to. Meron tayong mga fry dito ng ating RDSS. So ayan na nga, luminaw ng konti yung tubig dahil doon sa nilagay natin ng mga lava rocks. So mas kita nyo na yung isda ngayon. At yung ayan, yung nakikita nyo ngayon, trio na RDSS. Ang dami na nila, so more than 20 na to. Kasama nung mga fry, yung mga breeders natin. At hindi ako gumamit ng breeding cage, nilagyan ko lang sila ng hornwort. So sa ganyang paraan pwede kayong magparami ng magparami ng gapi kahit walang cage. Kasi yung iba sinasabi nila lagyan mo ng cage, lagyan mo ng cage. Paano dadami yan kung wala namang cage yan, diba? Depende sa strain kasi yon. Pero yun nga, may mga strains na hindi naman fry eater. So ito na isa sa mga yon. Yung ating RDSS ay dumami na. Dito sa susunod nating tab, yung ating naman HB White. Yan, HB White natin, ang dami na rin fry nito. Yung mga fry nila hindi pantay-pantay, ibig sabihin magkakaibang batch na yan. So yan yung unang batch natin, parang jubi na nga, may kulay na. Tapos yung sumunod halos hindi pa makita. At hindi nga makakita. Ayan nakikita nyo ba yan? May fry na maliit, so parang mga 1 week old lang. Ang bilis talaga lumaki guys pag mga gantong setup. Tanggalin ko itong mga pants lumalaki na So halos lahat ng ng isda natin dito may mga may mga fry ng kasama yan. Ang wala lang kasamang fry dito itong AFR. Yan, AFR natin na dalawang trio, hindi pa rin nagbubuga. Tsaka yung ABT. Yan, hindi sila makabuelo siguro. Kumpleto pa naman yung mga breeders pero hindi pa sila nagbubuga. Dito naman yung ating HB Red Rose Tail. Ayan, dami na rin nilang fry. At mukhang buntis pa yung ibang mga breeders. Parang isa pa lang yung nag-drop. Dalawang pair din to So ayun yung mga fry niya. More than 20 na rin sila diyan. Ito nga walang fry. Tapos ito yung ating anong tawag dito? Koi P Dirt. Ang laki pa rin ng isang female. Tapos yan, nilagyan na nga natin ng cage to kasi ito yung pinaka iniingatan talaga ng ating strain na gusto ko talaga maparami. At ayun yung mga fry niya, kita nyo ba guys? Daming fry nito. Ayan, meron pa nga dito. So yun, madami na tayong Koi P Dirt. Hintayin na lang natin lumaki. Pwede ko na nga ilipat yung mga breeders ko sa ibang tab kaso wala pa akong pwedeng paglipatan yan. Kasi magda-drop na ulit yan pag nilipat natin yan. Yung mga una nating fry ng ano ba tawag dito? Purple Dragon. Ito lalaki na, jubi na jubi size na. Ganda na tubig na to Yan, mga jubi size na yung Purple Dragon natin. Siguro mga 3 weeks na to. Ang bilis lumaki talaga guys pag dito. Wala pa tong 1 month. So sabihin na natin 1 month. Ayan, lalaki na, may mga kulay na nga Purple Dragon. Tapos dito naman yung ating gold, full gold. Yan, nalagay ko dyan yung full gold. Mga fry na lang to kasi nilipat ko yung breeder nito.
Meron tayo dito siguro mga almost 10 na fry na ang bilis din lumaki. 1 week old pa lang to. Ayan ang mga mabibilog na sila. Mga full gold. Dumadami ng full gold. Ito naman, papakantay no. Ito naman yung ating tuxedo ko na napakalaki nitong isa. Yan, laki oh. Kinuha ko lang ito sa kabilang pan, naglagay ako dito. Sabi ang taba nito. Yan, tayo natin mag-drop. Tapos yun nga, meron na mga fry yan. Ayan, ang daming fry oh. Yung tindo dami. Yung unang batch natin ng albino full platinum. Ito. Yan, yung mga nag-aabang guys, siguro next month pa. Makapag-release tayo nito August. Yan, mga 2 weeks. Siguro pwede na tayong kumuha dito. So ito yung mga natin. Albino full platinum. Tapos dito yung nandito yung breeder. Yung breeder na yun meron na ring mga fry. Dito naman sa arela na to, ito lang ang walang fry. Itong ating albino full albino koi gapi. Napakalaki na nito guys, pero hindi pa rin talaga nagbubuga. Ang tagal-tagal ko na hinihintay yan. Ito yung ating mga albino full platinum breeders, tsaka yung fry may kasama sila dyan. Ayan, daming fry oh. Yun, medyo parang kumonti pa nga yung fry nito compared nung nakaraan. Siguro may mga nakain sila dyan. So yan lang natin dumami yan dyan. Ito walang fry. Dito naman HB HB tuloy, puro HB tayo Ano naman to, Blue Panda. Yung Blue Panda natin napakarami na yan. Isa na lang yung female dyan. Tapos yung mga humahabol sa kanya, mga anak niya na yan. Grabe, ang bilis lumaki nito. Ang bilis lumaki ng mga natin, fry natin ito. Dito sa kapila, ang nilagay ko dito ay andito yung full gold. Bali inalis ko na kasi yung full gold doon, tapos nilagay ko dito. Kaso ang problema ay patay. Yun lang. First time nakakita ako ng binili natin na patay na. Ito yung female full gold. So ang full gold natin dapat trio to, pero ang nakikita ko na lang ngayon isang male. Ayan, isang male na lang. Wala na makita ang female. So ayun, medyo malungkot. Wala na tayong breeder ng full gold kundi itong male. Pero meron naman tayong mga fry doon. So ingatan na lang natin yung mga fry. Tapos doon tayo kukuha ng ulit ng pang breed sa susunod. Tapos dito, ano ba naman ito? HB Blue. Naglagay ako dito na HB Blue. At yung HB Blue may fry na ba? Makita. Wala pa atang fry to. Itong HB Blue na to. Tapang fry. Dito yung ating MSSBT. Metal blacktail. Basta ganun. Yung kulay itim. May mga fry na rin. May mga fry na. Kita nyo ba guys? May mga fry na. Metal snake skin blacktail. Tapos yung ating Dumbo Ear Mosaic. Yan. Itong Dumbo Ear, ang daming fry nito. May mga fry dito. Tapos may mga fry din tong kapila. So palalakihin na lang natin. Dami kasi nitong Dumbo Ear ko, ang dami ko in-order niyan. Parang 5. Ayan, ang lalaki oh. So yung mga fry niyan, sana maglaki yan na sila. Dito naman yung Purple Dragon, dito ko nilipat. May mga fry na rin yung ating Purple Dragon dito. Ayan, palalaki na lang natin ulit. Tapos yung huling strain natin ditong nilagay, HB Blue. HB Blue, Black Blue. Sa ilalim Pero yan, kita nyo mga fry din, may mga fry na rin yan. Ang bibilis lumaki. Grabe, 1 linggo lang. Ano yan? Ayun, 1 linggo lang At black na agad sila. So ayun yung mga nangyari doon sa ating mga binibreed. So yung mga kasang grabe ang init kahit di naman maaraw. Pause ako. So ayun na nga yung update natin sa ating mga binibreed na gabis dito. Tapos ayun, kukuha ako ng gawa pa tayo isang vlog.
Hiwalay ko na yun. Kukuha naman ako ng mga isda na ibebenta natin. So yung sa mga nag-aabang dito sa mga bago nating breed, wala pa ngayong marirelease. Siguro mga ano pa yan, mga August. Siguro mga mga last week of August makakapag-release na tayo ng mga pinapalaki natin ditong fry. At ayun, follow nyo na lang ako sa Facebook para makita nyo yung mga mga i-out natin ng mga guppies na naparami natin dito sa farm. So ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.